Okay, good afternoon. May we know what's your name? My name is Ashley Taraya. Okay, can you tell us a short story about your difficulties in life or losses in your life? Katong nang bagyo kagay. Lisod kay mi because duha ka manghod ang small pa sila bet. Kanang ang kuan kusog man gud kay ang hangin natin then ang among house kay na siya roof na siya second floor ba then ang second floor na dili siya closed tapos makasulod ra jud ang hangin then if ever mosulod ang hangin murag suyukon ang atok ba padong babaw niya kanang mahadlok mi pati ang mahud kay murag na trauma mi ato kay nihilak ako mga manghod kay wala ko balo si mamon sayang buhaton kay kusog kay ang hangin kusog kay ang uwan then dili mi makaliho kay ngano ang ngit food kayo then walay kuryente walay tubig niya pag humanas pag after atong bagyo pag morning ato pag gawas na mo daghan kay natumbang mga plants pati ang amo pedestal sa kuryente kay naputol jud siya hasta mong water kay dungod sa sa baha na abot ang hose sa baha. Then, dugay kami naka-recover ato because ang among house kay atbang siya sa karsada sa pa din among house. So, kung mag-get niyo water, layo pa kayo siya, ngipin mo lakaw mga 5 meters. Ana, so para lang makaget water. Then, sometimes kay dili may makadto dito tungod sa kanang lisod kay ang gianan. Then, makaget mi dito og water sa akong mga manghod. Pero ako ra gihapon mo kay small pa man sila mga dito. Then, ang sa kuryente kay lisod pud kay mi inig magabi kay akong mga manghod kay ipang-bite sila og mga lamok ba. Dayon dili ni ako ang manghod nga kanang girl kanang bibi kay dili man siya mag-sleep and kanang wala electric fan ba. Then need pa siya papayan mayo para makatulog din. Sa amo ko kanang financial lisod mi kay nami tindahan pero walay mo palit na people kay wala sila money kay ang uban people dire kasagaran trabaho kay construction wala pa ka nang magpa-work sa ilang house pa nga bagpo pa ganin na ko anong sa pag-building. So wala pa sila kuan then ang amo nasa tindahan na mo mao ang among gi-consume. Yeah. So, after sa bagay po that, how did you come up with the fear and sadness afterward? Like, gusto mo pag-come up ang mga challenges, mga problema na imo na-encounter during typhoon or bagyong Odette? Trust God. Okay, you tell us or me na you trust God. How can you come up and tell us na ni trust ka ni God? Kay bisag kusog na kayo to ang bagyo niya. Ang among house kay nadyo siya 3 sa likod ako kayo din wala ba yato siya nakat so dako jud kay siya kung may possibility nga kung kusog ang hangin matumba siya sa among house. Then kami ato while nagbagyong Odette is nag-grocery mi. Yes, yeah. Niya naman si mama na ko nga mag-grocery ka para i-help tanigad nga dili gani mutumba ang tree dire. Dire sa among house kay listen ngayon kay nami small nga kids na di may pwede mo gawas kay kusog kay ang hangin so mo to nag-grocery mi ang to nakaslip akong duha ka mga manghod then dito mi nakakuan ba nga tinuod si Kat kay because tungod sa kusog sa hangin ang silingan na mo kay nangatangtang jud ang atok tungod sa kusog sa hangin niya amo ka bisag kusog na kay ang hangin wala jud bisag isa nga kahoy or bisag among atok wala jud sila natangtang. Okay. Next question. What did you learn about yourself during that difficult time
with God. What did you learn about yourself during that difficult time with God? I learned that. Wala ka na learn. Wala ka kayo learn about like, salig mo, mayo ni God, inana, No, kani. No, kani. yung salig mo, mayo ni God. Yeah. Okay. Unsa yung pinaka-important o lesson na imuhang kuha about typhoon? Lesson nga nakuha about typhoon is dapat before mag-typhoon inyong kanang iandam inyong food, flashlight, then first aid kits and clothes. Yeah, mag-pray mo for me. Okay. Thank you for letting us to interview this your losses and your difficult times during typhoon. And I'm so thankful nagigamit ni mo og time. Thank you, Mr. Raya. Thank you.